sitwasyon na nangyayari sa atin, we magnify ourselves. Mas pinalalaki natin, mas pinapriority natin ang ating mga sarili kaysa sa Diyos na nailalang sa atin, na nagbigay ng buhay sa atin. Amen? So we magnify ourselves. Gusto natin ating sarili at vida. Wait. Diba? Sa story, gusto natin tayo ang bida dyan eh. Kasi sarili ko to eh. Buhay ko to eh. Pero, hindi natin nalalaman na habang mas gusto nating maging bida sa ating mga sarili, yung kakayanan ng Diyos sa ating mga buhay ay parang humili. Parang nagiging bago. Wala bang nagagawang Diyos sa ating mga buhay? Meron, sapagkat napakalaki po ang Diyos. Pero sa tuwing may dumarating ng mga problema sa akin, yung nangyayari, mas lumalaki ang suliranin natin. At ang Diyos naman lumilit ng lumilit. Kasi natataranta tayo eh. Hindi na tayo nakaka-focus kay Lord kung ano magagawa niya sa mga buhay natin. Amen? So nakakalimutan natin ang Diyos minsan sa ating mga buhay. Ganun yung nangyayari sa mga mananampalataya kay Lord. Sa Salmo 34:8, sabi dyan, "Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together." So kahit anong mangyari, sabi dyan sa Salmo, na dapat natin i-magnify si Lord, hindi ang ating sarili natin. I-magnify si Lord sa ating mga buhay. Exalt His name, mataas ang kanyang dakilang ngalan. Tayo ng sabay-sabay. Amen? So yan yung sinasabi sa Salmo 34:3. So meron tayong tatlong pag-uusapan dito sa topics. Una ay creation is all about God. Ang pangalawa, history is all about God. At number 3, you are God's person. Or you are all about God. So pag-usapan natin yung una, yung creation is all about God. Ano ba to? Basahin natin sa Romans 1:20. Sabi dyan, "For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse." Kung hindi po natin naintindihan, magpapag po tayo sa Tagalog. Sabi dyan, "Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala silang maisadahilan." O, sabi dyan, walang hanggan ang kanyang pagka-Diyos. Amen? Walang hanggan ang kanyang pagka-Diyos. Biruin natin, dito sa sanlibutan, meron po tayong yung tao na sa bugos ng kalimutan, may nakikita 8 billion na tao. No, tayo ha? 8 billion katao. Ngan may nakita 1.6 million species of plants and animals. At lahat ng mga yan ay binibigyan ng buhay ng Diyos. Including tayo ng mga tao na 8 billion, more than 8 billion. Grabe, iyak ang Diyos. Amen? Nilalang po niya tayo lahat. Maging ang sanlibutan, lahat ng nakikita ninyo ay kanyang gawa. Bakit minimize natin ang Diyos kung sa nakikita natin ay kaya niyang gawin? Amen? Kahit tayo ngayon, bisan lang nga kahit ang mga tao, bisan lang sa lang tao at problema, na-stress na kita. How much more, Lord? Pagkadawo natin ng mga tao, bilyones, sapagkat siya ay Diyos. Amen? Walang hanggan ang kanyang pagka-Diyos at ang kapangyarihan niya ay walang hanggan. Amen? Sabi sa Salmo 19 verse 1, "The heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of His hands." Amen? So sa Tagalog, sabi dito, ipinapakita ng kalangitan ang kadakilaan ng Diyos, ang gawa ng kanyang kamay. Kapatid,
Diyos. Amen. Kung ginawa ka ng Diyos, ibig sabihin pag-aari ka. Hindi niya mga utang, pero sa Diyos walang imposible. Pero tayo, pag nagpo-problema, kahit kakaunti lang, wala, mangurog-kurog na sa mga tingin. Makarima-dima na ang lugar. Sapagkat hindi natin nakikita ang Diyos sa mga buhay natin. Mas nakikita natin yung mga suliranin natin sa buhay. Hindi natin naiisip na God is bigger than anything in this world. Amen. Amen. Sabi sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Amen? Sa pasimula daw, ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Nahirapan po ba ang Diyos? Hindi po nahirapan ang Diyos sa paggawa ng langit at lupa. Tayo pa kaya, natin kita, di kita makakayamot at kalugarin ng lupa. Hindi kita makakagawin at ang kalugarin ng tubig. Sapagkat lahat ng yan ay pag-aari ng Diyos. Amen. So why? Why did God create the world? Bakit nilikha ng Diyos ang sanlibutan? Basahin natin sa Colossians 1:16. Amen. For by Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers, rulers or authorities. All things were created by Him and for Him. Napansin ninyo sa last na lines? All things were created by Him and for Him. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay para sa Kanya. Kapatid, kung tayo po ay nilikha ng Diyos para sa Kanya, bakit tayo maayaw sa Diyos? Which is in fact, wala po tayong kapangyarihan, authority sa ating mga sarili. Pilit na lumalayo, humihiwalay sa Diyos. Gusto nating gawin ang ating mga kagustuhan sa sarili. Gusto nating sundin ang ating mga sariling kakayanan, kakayahan, kasiyahan. Yun yung ginagawa natin. Kaya hindi na natin nag-glorify si God sa ating mga buhay. Amen? Kaya tayo ay nagkakasala. Habang tayo ay lumalayo sa Diyos, tayo ay napapariwara at nagkakasala sa Kanya. Amen? Amen. Kasi Lord Jesus lang po ang bida. Amen. So sa Revelation 4:11, sabi dyan, you are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will, they were created and have their being. Sa Tagalog. Sabi dyan, karapat-dapat po kayo, Panginoon, naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan, dahil kayo ang lumikha sa lahat ng bagay. At ginawa ninyo ang mga iyon ayon sa inyong Amen? So nilikha po tayo ng mga hayop na yan. Ilalin yung mga hayop sa mga impapawid, sa lupa at maging sa tubig. Hindi lang po yan ang nilikha ng Diyos. Maging tayong mga tao ay nilikha niya para sa Kanya. Amen? Diba mas nagputang tika kay sa Himaya? Diba? Amen? So, tingnan natin kung tao lang ang nagtatatag magpakailanman. Kailanman, siya'y gumawa ng pasya na hindi mapapawi. 7. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa lupa, ninyong mga buhaya at lahat ng mga kalaliman. Amen. Sino po yung nandito sa lupa? Amen. Ang lupa at mga langit. Nasaan po ang Diyos? Nasa kaitaasan sa langit. Amen.